What's up? This is MC. Nasa lichess tayo ngayon at maglalaro tayo ng 3+0 Blitz. So medyo mabilis. White tayo. Uy! National Master kalaban natin. So let's play E4. C5. Knight F3. D6. D4. C takes D. C3. Smith Mora. Na-convert din, no? So tinake niya. Knight C3 tayo. Tignan natin ang line niya. Knight C6 siya. So, dito kailangan mag-E6 eh. Uy! May trap dito. May E5 dito eh. May E5 dito. Winning yan, I think. Chop that wood. So, D takes E5 siya. Queen takes queen ang alam ko dyan. Kapag nag-knight takes siya, meron tayong knight B5. Threatening fork. Medyo limot ko na lang yung mga line dito, pero alam ko may ganitong linya. Pag nag-queen D7, palakpakan tayo, ha? Pag nag-king D7, palakpakan tayo. Kasi may knight takes. Uy, nag-resign. Tinalo natin National Master. 9 moves, nag-resign. Bakit siya nag-resign? Mapapaintindi ko lang, analyze natin. Pero feeling ko hindi pa, wala pang tamang dahilan para mag-resign dito. Kasi may ano pa naman dyan eh. May rook E8. Rook B8. Tingnan nga natin. So, opening, E4, C5. Ang normal na Smith Mora, D4 agad. Pag tinake niya, C3 ka. Then, tinake niya ulit, knight takes C3. Pero, na-convert din halos yung, yung position eh. So, ulit, E4, C5, knight F3, D6, then nag-D4 ako. So, nag-C takes D4 siya. Ang normal dyan, knight takes D4. Pero ako, nag-C3 ako. Then, tinake niya pa din, then knight C3. Tapos nag-knight C6, bishop C4, normal developing move, knight F6. Pero ang alam kong tamang tira dyan ay A6 muna. So pinili niya knight F6, alam ko may trap dito dahil merong E5. Kung siya ay ba't may line ng ganyan? Yun daw ang tamang tira. Pero alam ko, losing pa rin yan eh, lugi pa rin. Kaya may engine analysis, tago natin yung line. Medyo hindi ko prefer na nakikita yan lagi. Ayan. Kapag inopen na lang. So dito kapag knight takes ang ginawa niya, ito mas malupit to Kapag knight takes E4, knight takes E5, meron tayo knight takes E5 at kapag nag-pawn takes E5, pag nag-queen trade, libre yung pawn, 'di ba, sa F7. Pero pwedeng baligtarin 'yan. Bishop takes F7 muna. Check. So bawal siya magpunta sa D-file kasi nandun yung queen natin. Kakainin niya yung bishop at lumayo na yung queen sa pagbabantay sa queen. Pag lumayo na yung queen, lumayo na yung king sa pagbabantay sa queen. So meron na tayong queen takes queen. Wala na bantay yung queen niya. So napakabalasik niyan. Pero hindi naman yan ang ginawa niya. Siya ay nag-pawn takes E5. At tayo nag-queen trade. Then pinangkain niya ay knight. Pwede rin naman king actually, pero may knight G5 din dyan. Makukuha din natin yung ating pawn sa gilid. So, winning pa rin tayo dyan. Ang ginawa niya, knight takes queen sa D8. At tayo ay nag-knight B5. Threatening fork sa C7. So, matcha-check natin yung king at saka yung rook. Kuha yung rook. So, ang alam kong tamang move dyan ay rook B8. Para hindi siya ma-fork. So, after natin mag-check, meron pa rin siya niyan. Pero ang alam kong tira dito ay hindi agad check eh. Tama ba? Takes ata muna. Then, meron atang rook bishop F4. So, medyo limot ko na rin yung line dito. Sana hindi siya nag-resign, no? Baka may chance pa siya. Pero ano naman problema kapag, parang pangit kasi ng rook B8, no? Paano ba pag nag-king D7? Ito mas malala. Meron knight takes E5, check, at walang ibang legal move, king E8 lang, at meron tayong knight C7, fork yung king, tsaka yung rook. Pero bukod doon, checkmate pa. O, di ba? Ang saya, no? Bawal siya sa D7 kasi kontrolado yun ng knight. Ayan, hopefully meron kayo natutunan sa video to at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.